Magandang umaga po sa ating lahat. Andito po si Professor Tondon Contreras sa isa na namang delayed at late na edisyon ng Usapang Politika. Dito sa Facebook, live sa mga friends ko at doon naman sa mga followers ko dito at mga subscriber ko sa YouTube channel ko ay syempre Team Replay. Pasensya na po at ngayon tayo nakapag-usapang politika. Kasi kahapon ang dami nating ginawa, ang dami kong, yung iba errands, yung iba official na trabaho. Kasi alam nyo, sabi ko nga sa inyo, ako po ay may full-time job. Hindi naman po talaga ako forever na 100% na content creator dito. Pero ganun pa man ay obligasyon. Parang sa puso ko ay parang kulang ang buhay ko kapag hindi tayo nakakapagkwentuhan. At hindi tayo nag-uusap para may paabot sa inyo ang ibang marami mga bagay-bagay tungkol sa ating politika at sa ating kabuhayan, sa ating lipunan. Katulad ngayon, ang gusto kong i-focus natin ngayon sapagkat ako po ay Bicolano sa mga hindi po nakakaalam. Ako po ay tubong Camarines Sur. Ako po ay taga-Buhi, Camarines Sur. At itong usapin ng Maharlika Highway at yung Andaya Highway at yung Quirino Highway, yan po lahat mga highway papuntang Bicol yan eh. Ah, yan po ay talagang matagal nang nagiging problema ng mga taga Bicol. Ako'y nararanasan ko po yan personal. Pagkat ilang beses na po akong nagbabiyahe dyan at nagda-drive. At noon nga sa kasamaang palad, nasira ang sasakyan ko dyan eh. Kasi kumayod yung ilalim doon sa parang tambak. Alam mo na. Baku-bako para bagang nagda-drive ka diyan sa parang ang feeling mo pag nagda-drive ka parang ikaw ay naglalaro ng video game. Kasi iwas dito, iwas doon, bagang bilang bubulagan na lang sa iyo na na lubak, 'di ba? At pag sumakay ka naman sa bus, Panginoon ko, yung parang bagang okay, malaki nga yung sasakyan mo, pero talagang ikaw ay hindi magkakaroon ng mainam na tulog. Sapagkat grabe ang sira na talagang lagi na lang sira, okey? Masuwerte na sa pagbabiyahe-biyahe ko sa Bicol isang beses lang yata ako nakadaan diyan na talagang maayos, eh. So, naging talagang parusa 'yan hindi lamang sa mga Bicolano kundi sa mga kasama kaya mga kababayan natin na taga Visayas, taga Mindanao. Sapagkat 'yan po'y dinadaanan din ng mga bus na pumupunta ng Samar at Leyte at Mindanao. Kasi yung mga sumasakay ng ferry sa Matnog at saka sa Samar, yung sa Leyte, Audon Leyte papuntang Surigao. Ang dami talagang naabala. Yung mga isang oras ng biyahe naging 3 oras. Ako nun, nung tanda ko nung maganda pandaan na yan, nung unang gawa, mga 8 oras lang, Naga hanggang Los Baños. Pero Diyos ko ngayon, umaabot na yata ng mahina na ang 12 oras. Minsan pa nga, halos, lalo na pag panahon ng Christmas, panahon ng Holy Week na ang daming sumasakay. Talagang kita mo talaga na minsan halos isang 24 hours eh. So, yun yung pasakit yun, kalbaryo ng mga Bicolano kay mga taga Mindanao. So, ngayon lamang ito nangyari na isang sekretaryo ng Department of Public Works and Highways ang nakapansin at talagang pinuntahan. Ngayon lang nangyari ito na si Secretary Vince Tison mismong naging inspeksyon doon. At dalawang taong gustong pasalamatan dito kasi ang sa dami ng mga na pulitikong umupo diyan at kasama na nga si Leni Robredo actually, 'di ba? Although bati na kami ni Leni ngayon actually, ako. Sinasabi ko sa inyo kapag siya'y mandidato magka-presidente malamang kung si Sara Duterte lang naman ang makakalaban niya, magdi-Leni na ako, 'di ba? Yan talagang sinasabi ko na sa inyo ngayon kaya yung mga galit sa kanya, aba'y wala akong magagawa. Mamili kayo, kunyari kayo, mismo nagalit kay Lenny. Ang pagpipilian lang ay si Lenny at si Sara, kanino kayo? Di ba? Ganun lang naman yun eh. Boboto kayo sa ibang tao para manalo yung isa. Anyway, ibang usapin yan. Sa akin, pero dito sa puntong ito,
Ang dami ng pulitikong dumaan, mga dinastiya pa yang iba diyan, yang mga Villapuerte ang tagal nakaupo sa Camarines Sur yang mga yan. Hindi nila nagawa ng paraan. Pero itong si Ligasyon, si Mayor Nelson Ligasyon, na mayor na Naga City dati. Tapos ngayon ay naging congressman ng distrito na sakop ang Naga. I mean, I think it's third district of Camarines Sur. Siya ay nag-privilege speech at talagang tinuko niya ang nakakaawang kalagayan ng Maharlika Highway. So, dapat tayo magpasalamat kay Nelson Ligasyon. By the way, kababayan ko yan sa totoo lang. Kahit na mayor ng Naga City yan ay pinanganak sa buhi. At hindi ko alam kung may kamag-anak yan na naging kaklase ko ng elementary. Okay? So si Nelson Ligasyon ay tubong buhi. Kababayan ko. So proud, siyempre. Kasi sa totoo lang, ano man ang masabi mo sa kanya, kung ano man yung kontra mo sa kanya bilang isang politiko, kung siya ng mayor, etong bagay na to ang masasabi natin dapat tayo magpasalamat. At siyempre, ang isa pa rin dapat, kita mo na ano ha, ang daming politiko dyan, ang mga Villapuerte, ang mga Puente Vella, yun know. Diyos ko, ang tagal-tagal. Kahit nga si, yung mga taga-Albay, na mga politiko, hindi nila nagawang maggawa ng ingay para ang Secretary of DPWH makapunta dyan. Ang isa ring dapat kong pasalamatan, although ito ay pagbubuhat ng bangko, ay ang kapatid ko, si Benji Contreras, sa isang Marcos loyalist, di ba? Na hindi naman kami nag-agree sa politika, sa totoo lang. Kasi sa totoo lang, nag-post ang kapatid ko, di ba? At nakausap pa nga siya ni Secretary Dizon. Sa telepono, tinawagan pa siya kasi may nakabasa nung post ng kapatid ko na sinasabihan niya talaga. Kasi if si Congressman Ligacion well, I think hindi siya nag-imbita. Hindi niya openly inimbitahan si Secretary Dizon na pumunta. Yung nag-privilege speech siya, he's already, I don't know, I'm not sure whether he personally invited. But it was my brother in his social media post who really openly wrote a letter and a letter to Secretary Dizon. At hindi yun, at yun ang napansin. In fact, yun ang dahilan kung bakit tinawagan ni Secretary Dizon ng kapatid ko. At nasa social media yan eh. 'Di ba? So, ayoko namang sabihin na purihin natin siya dahil kapatid ko. Pero totoo naman yung factual naman yun. And we don't even say eye to eye yun sa politika. Alam niyo naman yan. Magkapatid kami. Pero magkaiba kami ng landas. Siya ay Marcos loyalist yun. Ako very critical din. I'm a critical supporter of government. In a way. So, I am not a loyalist. Di ba? Never been. And never will be. I will never be a loyalist to anyone or a diehard to anyone. I support, critically, I support this government because I see that it is doing something good. Ganun lang yun, kasimple. At hindi ko to sinasamba na para bagang perpekto na wala nang magawang mali. Pag mali, kailangan call out. Diba? So, siguro kailangan ding sabihin yun. Hindi yun pagbubuhat ng bangko dahil kapatid ko yun eh. Hindi nga naman kami magkasundo sa politika, pero yun ang point. At hindi yun na napapansin. Ang napapansin na ngayon yung politiko, si Nelson. Pero, pansinin nyo naman yung kapatid ko kasi siya naman ay isa sa mga, kung hindi man siya, isa siya sa mga nagtumawag ng pansin ni Secretary Dizon kung bakit si Secretary Dizon pumunta dyan. At nagpapasalamat din ako sa Secretary Dizon sa kanyang mga matapang na pahayag. In fact, itong mga contractor diyan sa Camarines Sur at saka sa Bicol, yung mabalitaan na nag-anunsyo siya na pupunta, abay Diyos ko nagkukondak ng makog ng pag-aayos dito, tapal-tapal dito, patsi-patsi dito. Isa ako sa mga nagbigay ng warning kay Secretary Dizon doon. In fact, pinaabot ko yung agam-agam ko sa isang kakilala ko sa Lasal na personally mas malapit kay Secretary Dizon. Kilala ko siya kasi nagturo na sa Lasal din yan eh. Ah,
Sabi ko kay doon sa ano, ah, ah, bossing, pwedeng paabot mo naman to kay Secretary Dizon na naku baka kailangan huwag niyang i-anunsyo yung pagpunta niya at mukhang yung mga nagpapatsi-patsi na ano, parang nagmamadali. Anyway, mabuti naman at na alam niya yun. Sabaga, of course, I know naman siguro kahit hindi mo sabihin sa Secretary Dizon, matutunugan niya yun, di ba? Na talagang minadali yung mga ano. Ano ba talaga problema kasi sa Maharlika Highway? Yun ang tingin kong dapat maging maging pag-uusap natin. Kasi ang sinasabi nila, kailangan massive rehabilitation. Ako hindi lang rehab ang tingin ko diyan eh. Okay? With all due respect to people, ang sinasabi ng mga kaibigan ko, i-widen, palakwakin. Okay, ando na ako, dapat gawin yan. Pero dapat sa akin tamang disenyo kasi ang lupa diyan sa Maharlika, sa Quirino, at sa Andaya, that portion of Luzon, from Quezon to Camarines Sur, limestone po ang lupa diyan. Ang limestone yan po malambot. Yan yung nagfo-form ng karst. Na kapag umuulan at pumapasok ang tubig, ay, ay lumalambot ang lupa. So kahit anong ganda ng iyong semento, kahit anong klase, kapag ito ay hindi matugunan, ang disenyo na gagawin mo ay hindi matutugan yung madaling paglambot ng lupa pag nababasa. Lulubog at lulubog ang highway. So kailangan diyan ng malawakang scientific na design. Ang sabi nila kailangan daw lagyan ng kanal sa magkabilang panig kasi para madiretso yung lupa doon, yung tubig. Okay? Para at least hindi masyadong pumasok yung tubig sa ilalim ng lupa ng daan. That's one way to make sure. Pero grabe yun kasi talagang wala kang papaligtasin doon. Mula lahat ng part ng highway, bukod sa re-reinforce mo yung semento sa taas, ay kailangan merong kanal sa magkabilang panig. That is going to cost a lot. At nabanggit din yan ni Secretary Dizon. Ang isa pang solution daw dyan ay yun nga, yung may mga lugar na talagang mahirap talagang ayusin na yung patigasin yung ano. Kasi ang solusyon mo dyan ang semento, ang buhos hanggang bedrock. Diyos ko, ma-imagine mo ang gastos niyan. From Quezon to Naga, yung highway mo, ang semento mismo ay nakabaon hanggang bato para hindi na gumalaw. Di ba? Well, the other way daw is parang i-elevate yung highway para yung mga poste na lang nakabaon sa bedrock. But that is also going to be expensive kasi it's as if you're going to create a long bridge. A very, very long bridge. Yung viaduct dito sa Pampanga at Bulacan, di ba? Ganyan, kahaba. Pero mas mahaba pa dyan. Di ba? Kasi yung principle ng viaduct kaya yun namang yung bagang parang tulay na mahaba pero may mga poste na nakabaon doon mismo sa bedrock, aabutin yung mismong bato. Hindi na yung lupa, ay malalim yan. Para hindi na gumalaw ang daang highway. Well, it's going to cost. But what I'm saying is that these are things that are being told to me at nakikita rin sa research. Sa limestone soils are soft. They are very much porous to water. So kahit anong klase ng patsi-patsi mo dyan, tapalan mo yan, ganyan din yan. Napapansin natin yan eh. Maganda naman yan nung una eh. Pero nang tumagal na, nababasa na ng ulan yung highway, bumaba, bumaba, biyak-biyak, tapos ang gagawin, tatapalan lang. Kahit kung tapalan mo yan, ganun pa rin yung lupa. Mababasa, lulubog at lulubog pa rin yan. Pansin na pansin niya sa doon sa may eskwelahan sa Libanan, sa may Sipokot, Libanan area. Talagang, mapansin ko talagang yung maya-maya, kahit kalalagay pa lang ng semento, after a few weeks, kakrack na. Dahil nga lumulubog. So it's going to be not just rehabilitation, it requires a redesigning. Okay? So yun dapat ang tutukan ni Secretary Dizon. Pero ganun pa man, nagpapasalamat tayo at nakikilala nila. At inamin naman niyang kulang ang pera. So ngayon siguro, ito yung panahon na para magkaroon nga ng supplementary budget.
ang DPWH dito, 'di ba? Magkaroon ng supplementary budget kasi talagang kakailanganin natin ng kaya iniisip ko nga kung minsan yung mga nakurakot at mga ghost project na bilyon-bilyon, kung yun ay napunta diyan, 'di ba, siguro ay maayos na 'yan, 'di ba? O kung hindi man kahit those critical portions, 'di ba? Pero gano'n pa man, inuulit ko nagpapasalamat tayo sa Sir Dizon sa kanyang pagpunta at ito ay ino-own natin sa dalawang tao, ako personally kay Nelson Legasyon at sa kapatid ko. Kasi let us give credit where credit is due. At, sa mga taga-Buhi, proud dapat tayo na parehong taga-Buhi. Si Nelson ay Naga City pero taga-Buhi at ang kapatid ko taga-Buhi. So alam mo naman tayong mga Buhi, nauurag, 'di ba? O siya sige na, pasensya na po kung tungkol sa Bicol ang pinag-uusapan natin sa ngayon kasi pagbigyan niyo ako, taga Bicol naman po ako, 'di ba? O sige, sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan na haplos ko yung mga puso at napabago akong panahon. So buhay lang lalo na sa usapang politikal dahil sabi sa kanyang Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Okay? Ah, pasensya na po ha, nandali talaga tayo ngayon. Ganun talaga. Minsan Mondays, Wednesdays, Fridays, yun ang schedule natin. Pero minsan hindi ko talaga may push. May iba tayong mga ginagawa. So, anyway, ang promise ko, lagi hahanap tayo ng paraan. Kung hindi man gabing-gabi, ay sa susunod na araw na tayo mag-usapang politika katulad ngayon. Okay? Lagi yung sinasabi, UP naming mahal. Ani Malasal, wala po tayong usapang politika bukas dahil Big Sunday. So Monday na lang tayo. See you Monday! Bye for now. Take care.